Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanya na kapatid, ulul ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay reconciliation. Sa unang linggong ito, sa mga araw ng Kwaresma, habang inaanyayahan tayong suriin ang ating puso sa pamamagitan ng panalangin, ng pag-ibig, ng pag-aayuno, ng pagkakawang gawa, inilalagay tayo ni Jesus sa isang mas malalim na antas ng kabanalan. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi niya, kung ang inyong katwiran ay hindi hihigit sa katwiran ng mga eskriba at pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. At pagkatapos, direkta niyang tinukoy ang galit, insulto, at pagkasira ng ugnayan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang salita ang sumasalo sa kabuuan ng mensahe, pagkakasundo. Ang mga eskriba at pariseyo ay kilala sa pagsunod sa batas. Ngunit itinuturo ni Jesus na hindi sapat ang panlabas na pagsunod. Hindi sapat na hindi ka pumatay kung ang puso mo naman ay puno ng galit, paghamak at puot. Kulang pa rin ang iyong katwiran. Ang batas ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa kilos ng kamay kundi sa disposisyon ng puso. Ang galit ay bahagi ng ating pagiging tao. May mga pagkakataong tayo'y nasasaktan, nadi-disappoint, o napagkakanulo. Ngunit ang galit na hindi hinaharap at hindi nililinis ay nagiging puot. At ang puot ay unti-unting sumisira sa loob natin. Sinabi ni Jesus na kung may alay ka sa dambana at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog at makipagkasundo ka muna. Napakatapang na utos na ito. Para bang sinasabi ni Jesus na mas mahalaga ang pagkakasundo kaysa sa ritual. Mas mahalaga ang paghilom ng relasyon kaysa sa panglabas na relihiyosidad. Sa Kwaresma, madalas iniisip natin kung ano ang ating isasakripisyo. Kanin, kape, soft drinks, social media. Ngunit tinatanong tayo ng Ebanghelyo ngayon, may tao ka bang hindi mo pa kinakausap? May sugat ka bang hindi pa pinapagaling? May hidwaan ka bang patuloy mong dinadala? Ang pagkakasundo ay hindi madaling hakbang. Ito'y nangangailangan ng pagpapakumbaba. Kailangan mong aminin na may bahagi ka sa problema. O kahit wala, kailangan mong piliing maging unang lumapit. At ito ang pinakamahirap, ang maging unang magpakumbaba.
Ngunit dito makikita ang lalim ng Kwaresma. Ang tunay na pagbabalik loob ay hindi lamang personal na paglilinis ng konsensya, ito ay pag-aayos ng mga sirang tulay. Hindi sapat na maayos ang relasyon mo sa Diyos kung wasak naman ang relasyon mo sa kapwa. Sa pastoral na konteksto, maraming pamilya at komunidad ang may mga lamat. Minsan tahimik lamang, walang sigawan, ngunit may distansya. May mga hindi pagkakaunawaan na hindi na pag-uusapan. May mga salitang hindi nabawi at habang tumatagal, nagiging normal ang lamat. Ngunit ang ebanghelyo ngayon ay paanyaya sa radikal na hakbang. Bago ka lumapit sa altar, lumapit ka muna sa kapatid mo. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng pagkakasundo. Ang krus na ating tinatahak ngayong Kwaresma ay krus ng pakikipagkasundo. Sa krus, pinagkasundo ng Diyos ang sangkatauhan sa Kanya. Kung tinanggap natin ang Kanyang kapatawaran, paano natin maikakaila ang pagkakasundo sa kapwa? May isa pang mahalagang paalala si Jesus. Makipag-ayos ka agad sa iyong kaaway habang kayo nasa daan. Ibig sabihin, huwag ipagpaliban ang pagkakasundo. Ang oras ay mahalaga. Baka dumating ang sandaling wala ng pagkakataon. Ang pagkakasundo ay hindi garantiya na magiging madali ang lahat. Hindi nito binubura ang nakaraan. Ngunit ito ay simula ng bagong direksyon. Ito'y paglalagay ng kapayapaan kaysa sa pride o sa yabang. Sa huli, ang katwiran na hinihingi ni Jesus ay katwiran ng puso. Pusong malinis sa galit, pusong handang magpatawad, pusong handang lumapit. Ang Kwaresma ay panahon ng pag-alis ng mga bigat sa loob upang mas malayang makalakad patungo sa Pasko ng pagkabuhay. Mga kapatid, meron ba tayong taong kailangan lapitan at kausapin upang simulan ang landas ng pagkakasundo? Lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Turuan mo kaming maging instrumento ng pagkakasundo. Alisin mo ang galit at pride sa aming puso. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na lumapit at magpatawad. Sa paglalakbay namin ngayong Kwaresma, akayin mo kami sa kapayapaan at pagkakaisa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin
ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.